Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. At tayo po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Kaya po sa mga Signal subscribers, abay tutok na po kayo. Again, we're on Channel 19. Diyan nyo na po mapapanood ang True FM. At ngayong araw po ng Martes, ang pag-uusapan po natin, ang ating topic for today ay para po sa mga kapatid nating PWD. Ayan, bukod po sa discount sa mga pagkain, 'di ba, bilihin at iba't iba pang serbisyo, pwede po kayong mag-avail. Alam niyo ho ba na mayroong scholarship programs din po para sa inyo? May mga libreng paaral pa para po sa inyo, hindi lamang dito sa bansa, kundi pwede rin sa ibang bansa. Aba, pag-usapan po natin yan. Maya-maya lang kasama po ang ating guest. Kaya ang ating question for today, para sa mga PWD, gusto nyo ho ba ng scholarship? Ano pa yung gusto nyo pang matutunan? Ano pa yung, kasi di ba may mga pagkakataon na feeling nyo nalilimitahan po yung pwede nyong gawin sa lipunan. Pero through scholarship, maaaring mas lumawak yung opportunities ninyo, di ba? So sali po kayo sa ating discussion. Kung kayo may mga katanungan, interesado kayo dito sa scholarship, post na kayo sa ating live stream at mamaya po ay pasasagot po natin yan sa ating guest, or kung mas gusto nyo po ay tawag na po kayo. Diretso na po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. At this point, kasama na po natin live dito sa studio. Nagiging suki na natin siya. Ayan, Attorney Walter Jason Alaba. Siya po ang Regional Programs Coordinator ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Attorney Alaba, thank you for joining us again. Salamat din po sa pag-imbita, ma'am. Ayan, at maganda po ito. Sabi ko nga, maganda na nakikita talaga at nalalaman ng mga ng mga kapatid nating PWDs, yung iba't iba pang serbisyo, benefits na makukuha nila, at yung particular ito, bago may scholarship pala. And pwede po itong maging daan para nga mas lumawak yung opportunity para sa kanila. Ano po? Okay, review muna tayo. Balikan muna natin yung PWD. Sino-sino ba yung maituturing natin na person with disability? Okay, so based po sa law natin, ma'am, there are 10 categories sa persons with disability. So meron po tayo doon yung psychosocial, intellectual, yes. You have learning, sige po. And then you also have the visual, learning and psychosocial, learning, intellectual, and mental. And then you have also the visual, you have the speech disability, you have the physical, you have the rare diseases, Rare Diseases Act natin, and then you have the cancer, and lastly po yung nasabi ko na ba yung physical? Physical, yes. Yeah. Okay, psychosocial, learning, intellectual, visual, speech, physical. May na-miss ba tayo doon? 2, 4, 6. I have 6 here. Meron tayong sa cancer. Okay. And then we have the rare diseases. Mm-hmm. And then sa hearing po. Ayun, and hearing. Yes. So, kayo po, ito yung mga maituturing po natin na person with disability. That's clear, ano po. Okay, may mga Pinoy po na, okay, sorry about that. Okay, ilan po, pag pinag-usapan natin na mga PWDs, lahat ba sila ay na-recognize or naka-register? Alam ba natin ang datos natin sa buong bansa? May database po ba tayo? Yes, ma'am. Ang database po natin, before, nasa mga, before 2021,
nasa less than 200,000. But because of the DOH program, yung tinatawag nating Philippine Registry for Persons with Disabilities, umabot na po tayo as of today nasa mga 1,590,000 na po. Almost 1.6 So, million medyo, na po yung registered. Yes, ma'am. But still, parang hindi naman sa 100 milyong populasyon, mukhang maliit po ito para Yes, ma'am. sa Tama po. bilang ng PWD. Medyo maliit po siya, ma'am, kasi nagbe-base lang po yan dun sa ina-upload na lahat ng na-provide ng IDs. So, yung hindi pa po nakakakuha ng IDs and then yung mga far-flung areas natin na hindi na-diagnose or hindi na-assess, so yun po, hindi pa po natin nadagdag dun sa sa data natin. At baka marami din yung hindi nila alam na pwedeng bahagi sila o considered sila as PWD. Yes po, exactly. Especially yun pong yung sa pagdating sa cancer, no? At saka sa may rare disease, ayun po. And pagdating psychosocial. Yung mga non-apparent. Oo, yes yan, po. oo. So yung iba rin kahit na maybe alam nila, they don't want to be Yes, ma'am, because of discrimination. Oo, Yeah, tama po. Ayaw din nilang to be recognized na PWD sila. Yes po. So, kaya din nahihirapan tayo or medyo mabagal pagdating sa data na mayroon tayo or yung talagang sakto na data mayroon tayo. No? Yes, ma'am. Actually, tama po yun, ma'am. Kasi based on statistics, based on the World Health Organization, when you talk about functional disability, nandun po tayo dapat sa mga roughly 15 to 16% of the population. So kung meron tayong 100 million na population, so more or less, meron talagang 15 to 16 million na mga persons with disabilities. But because of our laws na dun tayo mas nakafocus dun sa impairment, so yung meron tayo as of the moment is nasa roughly 1.6 or 1.590 po million. Sayang kasi maraming benefits, no? Maganda na rin naman yung estado ng ating bansa pagdating sa pagbibigay ng mga benepisyo para sa ating mga PWD. Simulan po natin na mayroon din ngang access to education. Ano po ang sinasabi ng batas pagdating sa edukasyon sa mga PWDs? Okay po. So when you go back to the Magna Carta, that's Republic Act 7277, nakalagay po doon that may isang section doon sa right to education. So there is protection to education. Now this was amended by Republic Act 9442. Yung nakasaad dun sa 9442 is that there should be scholarship programs for persons with disabilities. Now meron naman po tayo ang ginawa nga ni DepEd and ni CHED. Si DepEd po is ginawa niya talagang libre yung for public schools, ginawa yung libre yung elementary and high school. And then pagdating sa CHED ngayon po, nalibre na din yung tertiary level, but medyo may mga requirements lang talaga si CHED na kailangan i-fill up. Same with non-disabled persons and persons with disability for them to get that scholarship. Na yan po ang ating pag-uusapan maya-maya. Again, paalalahanan po natin, okay, to be considered as PWD po, iba't ibang aspeto yan, psychosocial, learning, intellectual, visual, speech, physical, at yung pong kahit na anong stage ng cancer? Yes, ma'am. Living with cancer, may cancer, survived with cancer. Yeah, sila po. Kasama po yan, rare diseases. Paano natin malalaman kung kasama sa listahan yung listahan ng rare disease? DOH has an exclusive list. I think it's about 96 rare diseases. So, si DOH po may lista talaga siya. At yung hearing po. Kasi baka maaari, ang daming pwede nyo pong ma-avail na benefits, na nasasayang na ino-offer naman po ng ating pamahalaan. Yung pong scholarship, okay, ang sabi nga po ni attorney ay, lahat naman, dapat kung public ka, talagang libre ang grade school and then high school, senior high school, hanggang high school, Yung college, pwede na rin. Yes po. Na scholarship. Meron po kayong in-offer a tie-up scholarship with ASEAN University Network for PWDs.
Ano po ito? Can you tell us more As about of this? the moment po, hindi po, wala po kaming partnership with Okay. with different na nakatie up dun sa ASEAN Scholarship Network. But because we are also a member of the ASEAN, we can avail of the ASEAN Scholarship Network or yung program. But when it comes to ano po, dun sa pag-apply natin dun sa scholarship na yon, medyo mahirap yun, ma'am, kasi may mga different requirements na hinihingi si ASEAN Scholarship Network. Pero pwede pong tulungan ninyo Yes ang po. isang PWD if interesado po siya dito sa scholarship na ito na ang kailangan ay ASEAN National, okay, you're Filipino, dapat kumpleto ng bachelor's degree Yes po, with ma'am. excellent academic standing. Yes po. Paano ba yun? Kasi ang purpose po kasi nung ASEAN, I think the purpose of the ASEAN Scholarship Network is to create a cadre or a pool of persons with disability na professionals po talaga. Ayun. So yun yung ano niya, yun yung parang caveat niya with why they're seeking mga persons with disability din na maging scholars. Kung kayo ay pasok na dito nga na may bachelor's degree po kayo with excellent academic standing, certified PWD, masisecure na, pwede na, posibleng ma-qualify dito po sa scholarship na ito. Kasi hindi biro yung mabibigay na benefits kung qualified po. Yung tuition libre, may monthly stipend ka na $700 a month. Ayun po, one-time 220 book allowance, yung ticket, sign language interpreter, etc. Saan po ito? Meron po tayo mga partners dyan sa ASEAN Scholarship Network sa Malaysia po. And then Singapore and other ASEAN naman po. And tayo din po meron din pong mga schools din po na nagpapaaral din ng mga scholars from the different ASEAN countries Yun dito na sa yung tie-up Pilipinas. ng iba't ibang ASEAN Yes po. countries. Pero Parang exchange students. Yes po, pero normally ang nangyayari per school po talaga yung DFA and then sa school kung ano yung school na magta-tie up doon. So parang exchange students po talaga ang nangyayari. Locally, mayroon po ba tayong specific scholarship programs para sa mga PWD? Ang alam ko as of the moment po is because of our laws nga na naging free po yung elementary and high school from the DepEd and then sa CHED po na yung sa tertiary natin naging scholar na rin yung mga ano. So technically, parang yun po yung nagiging parang compliance natin for the persons with disability na mag-qualify din sila doon sa programs na yon. Kung private school po, may benefit ba, ay meron bang makukuhang tulong mula sa pamahalaan kung sa private school gusto pumasok or natanggap naman siya sa isang private school? Pagdating po sa mga sabihin natin mga allowances Discount po. Na lang. May ano kasi tayo may parang ang usual na tinutulungan talaga natin, yung need talaga din na kasi because of the limited natin na mga tulong na nabibigay. So technically, more or less yung sa public po talaga mas natutukan natin. TechBook trainings. May partnership po ba kayo sa TESDA? Yeah, actually hindi partnership po. Si TESDA po is part of the council of the National Council on Disability Affairs. So technically, TESDA is offering different nga na mga vocational studies and mga trainings. So long as hindi po nahihirapan yung persons with disability with the kind of training na kahit anong training yun, pwede niyang pasukin. Kahit anong kurso, pwede niyong kunin. Yes po. At libre po. Yes po. Libre naman talaga ang TESDA. Pagdating naman po sa, meron pong itinutulak na scholarship grants daw for PWD's Act. Scholarship grants for PWD's Act sa Kamara. Are you aware of this? And ano po ang take nyo on this, on this bill? Siyempre po si 178. National Council on Disability Affairs po, it's really pro with persons with disability. So whatever po na very beneficial to the persons with disability, we are absolutely 110% na supportive po talaga doon. When it comes to the scholarships naman po, hindi lang ako masyadong particular kasi I'm a regional programs coordinator po, but
when it comes to the side of NCDA, syempre po, pag beneficial to the persons with disability, all out talaga si NCDA doon po. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion, baka may mga concern po kayo, hindi lamang about the scholarship but the other benefits po ng isang PWD, or baka may gusto po kayong idulog. Sometimes, sabi nyo nga, hindi na nawawala yung stigma and discrimination. Paano ba makakatulong din po itong council na ito? Baka po gusto nyo, kailangan nyo ng gabay na tingin nyo ay isa kayo, pwede kayong makonsider as PWD, pero paano ba makakakuha ng ID? Very important na may ID ka. Lalo na kung hindi naman nakikita sa panlabas na anyo na PWD ka. Yes, ma'am. So, kailangan mo po talaga yung ID na yan. O baka po kayo may mga katanungan, mag-post po kayo sa ating live stream or call us sa ating tanungan hotline. Ang ating tanungan hotlines po, 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Oras po natin, 18 minutes after 4 p.m. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Oras natin mga kapatid, it's 4:24 ng hapon at kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day para sa mga kapatid nating PWD, gusto nyo ba ng scholarship? Maliban po sa scholarship, baka po may mga concern kayo ukol po sa inyong PWD cards or the benefits na dapat na nakukuha nyo or mga gusto po kayong klaruhin. Baka po kami makatulong. Kasama po natin si Attorney Walter Jason Alava, ang Regional Programs Coordinator po ng National Council on Disability Affairs. So subukan po niyang masagot lahat, matugunan lahat ng inyong mga katanungan. Sige po. Di ba, Attorney? Yes po. Puntahan ko muna po ang ating first caller para hindi matagal na maghintay. Ano? Kasama po natin si Sir June Cordel ng Quezon City. Hi, Sir June! Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Ano pong may paglilingkod namin? Ma'am, bali tatlo po yung request po namin kay attorney sa ICDA. Tatlo po ang Request. request. Opo, sa scholarship po, yung una po, kung meron pong acupuncture para sa training po ng mga visual impaired. Request da. Yung acupuncture. Opo. Kasi mayroon pong acupuncture sa pitak. Kaya lang may bayad po dito po sa programa po ninyo sa pamamagitan po ng NCDA. Baka may free training po ng acupuncture at saka hilot para sa mga massages, okay. Opo. So, mayroon ba? At sa TESDA, they should have. Sa TESDA po, alam ko may mga masahe na. Oo. I mean, meron na pong mga massages na mga training sila. But sige po, ang ma-advise ko po sa inyo, Ma'am Sir June, is to write us sa office namin sa NCDA at council.gov.ph. council@ncda.gov.ph. Tapos yung mga yung request nyo sa akin po, i-email nyo sa amin and then we will look. Sir, attorney, pwede pong bumisita na lang kami kasi malapit lang po kami dito sa NCDA, Holy Spirit lang kami. Ang problema po kasi natin, sir, meron tayong parang meron tayong na-create na parang courtesy call kasi very voluminous po yung pupunta talaga eh. So para po mas ma-secure natin na yung walk-in ninyo, talaga kayo, mabibigyan talaga kayo ng time, mag-request po kayo ng ng letter and then we will schedule it po talaga. Ganito na lang, Sir June, no? Since talaga pong you took the time to call, huwag niyo po ibababa yung telepono. Attorney, pwede bang diretso niyo na po silang patawagan sa baka po mahirapan sa pag-email and everything. Can we directly connect, Sir June, at saka po yung group niya sa office po ninyo, or we could give po yung contact number nila sa inyo, tapos bigyan nyo na lang po ng assistance ng staff nyo? Kasi ang manpower po namin, ma'am, nasa mga 61 pero nasa 40 people lang po kami talaga sa office as of the moment. Kaya po yung request ni sir, hahanapin pa namin yung mga contact numbers natin, mga ganon. So technically, we need to look into our data first before we can provide him with his request po. Oo nga po. Para lamang po mas mag-guidean lang po ninyo.
pag ano. Sige po, Sir June! ganito lang po gawin ko para mas hasten po. Ako na lang po yung magkuha ng numbers ninyo. Bigay ko na lang sa inyo later. Sige po, kunin ko po yung numbers ninyo and then we will contact you siguro within the week. Tingnan natin po. Klaro po yung Opo, instruction. attorney, salamat po. Sige po, Kasi ganun na lang po. So, 4 po kaming training po ng acupuncture at saka hidot. Okay. That's good po. Sir June, wag mo ibababa. Kukunin ni Susan po yung inyong details para maibigay po namin kay Attorney Alava. Sige po. Opo, thank you po ma'am sa inyong programa. You're welcome. Diba nakakatuwa sila na hindi hadlang yung kung anumang kapansanan meron, pero kailangan, alam nila, nare-recognize na kailangan ng additional skills nga para, again, lumawak yung opportunity po sa lipunan. Yes po. Kasama natin mula sa Bulacan, Elaine Legarde. Hi, Elaine! Hi, good afternoon po. Yes po. Opo. Gusto ko lang po sanang itanong kasi last month nag-inquire ako sa Malolos, Bulacan, sa municipal po ng Malolos, Bulacan, regarding PWD sa, I don't know kung anong department nila doon, but they told me na hindi po qualified yung sakit ng daughter ko. Yung daughter ko po kasi, if familiar kayo, meron siyang bronchiectasis. Yung bronchiectasis po kasi is a chronic lung condition. Nakuha yun nung nagkaroon siya ng severe pneumonia 3 years ago. After niya magkaroon ng COVID, nagkaroon siya ng humina yung resistensya niya. Mm-hmm. Nagkaroon siya ng severe pneumonia. And then after that, naging ARDS. Actually, halos 1 month siya sa ICU. And halos mamamatay na yung daughter ko nun. But thankfully, nagkaroon ng miracle, kasama pa namin siya ngayon. But ang nangyari sa lungs niya, nagkaroon siya ng peklat. So, ang tawag po dun sa naging peklat na yun, bronchiectasis. Lagi siyang may plema. Okay so, po. Yung problema namin sa kanya. Ang daming pinapainom na steroid, antibiotic, ang dami pong pinapabili sa aming mga equipment. So, masyadong magastos. Ngayon, nagulat po ako, nung pagpunta ko dun sa Malolos, ang sabi nila sa akin, hindi daw qualified yung sakit niya as rare disease. Mm-hmm. Pinakita naman po nila sa akin, and then I asked kung ano yung pwede kong gawin. Kasi kasama po ako sa isang Facebook group ng lahat ng may bronchiectasis sa buong mundo. Sa ibang bansa po, considered na siya as rare disease. Dito po may mga nakakakuha po ng mga, ganyan po, PWD na mga benefit, pero dito yata sa Pilipinas, parang hindi pa nare-recognize or hindi pa masyadong kilala. But ang sabi kasi ng mga doctors, after ng COVID, medyo po siya, ma'am, saglit lang po kasi nagdadali lang po, Miss Elaine? Yeah, sorry. Okay po. Actually, nagda-drive ako ngayon. I heard kasi na maganda yung topic and very applicable po sa amin, kaya tumawag ako. Anyway, ayun po. Itatanong ko lang kung ano po yung pwede namin gawin during this situation po. Kasi baka hindi po kasama sa listahan ng DOH. May listahan daw po ang DOH, Miss Elaine, ng rare disease na kinoconsider na PWD. Yes po. Yes, po. Yun po ba ay nakita mo na yung listahan na yon at wala nga po yung sitwasyon po, yung sakit po ng inyong daughter? Wala po nagtaka din ako na bakit wala siya doon. Medyo, ngayon po kasi dumadami na, sabi ng pulmo ng anak ko, dumadami na yung mayroon ganyan na sakit dahil nga because of the COVID sa mga bata, ang dami nang nagkaka-bronchiectasis. Mm-hmm. Ang hirap kasi nung sakit na to kasi lagi silang may plema and then napaka-prone nila sa nagiging immunocompromised sila. Mm-hmm. Madali silang kapitan ng... So baka po pwedeng pag-aralan ng DOH yung tungkol dito sa sakit na to. Maybe we can manage po yung kami po as a family. Yeah. Pwedeng i-manage namin. But yung sa ibang pamilya po kasi,
na ganito din yung pinapuntahan ng sakit nila because nagkaroon sila ng severe pneumonia, baka po matulungan ng DOH na mapa-approve din tong sakit na to na makasama po dun sa list ng mga rare disease. Kasi I think rare disease siya kukonti lang po yung mga may ganito sa buong mundo. Pag ganyan, attorney, ano pong may tutulong nyo dun sa mga kagaya po nitong pamilya? Kagaya po si Mami Elaine, sabi nga niya, at least sila medyo na-manage pa nila, no? Yes, Kaya nila ma-handle. Pero para din ma-call yung attention ng DOH, baka naman walang tumututok doon, hindi na updated yung list nila na dapat may idagdag po sa rare diseases. Actually po, tama po si Mama. Dapat po kasi talaga doon ka sa exclusive list, kaya tinawag na exclusive list kasi kung hindi kasama doon, hindi talaga siya persons with disability. The reason doon is parang safeguard lang din po na yung mga benefits din hindi din mabigay ng kahit kanino. But when it comes to your issue po, ma'am, ang alam ko, ma'am, merong statistical analysis si DOH na ginagawa para ma-qualify siya as a rare disease. Siguro po we will take note with your situation po. And then kung hindi po ako medical masyadong inclined with medical, pero kung pwede po ma-send niyo sa amin dito po yung klase ng rare disease na yon. I mean yung klase ng sakit na yon para we can, kasi kami, ma'am, policy making body kami. And we have the DOH as one of the subcommittees natin, yung on health. Ang chairperson po natin is ang DOH. So pwede po nating sa kanila, ibato natin sa kanila for analysis po kung ano pa talaga, kung mako-consider ba siya as a rare disease po. Okay. Sir, kanino po ako pwedeng makipag-coordinate? Ma'am, pwede na po bang kunin na lang natin yung... Okay. Ganito, Miss Elaine, katulad ng kanina kay Sir June, huwag niyo po ibababa yung telepono. Susan, kunin natin yung contact number. Kukunin po namin yung contact number nyo, yung contact details. We will submit it to Attorney Alava and they will get in touch with you para po makipagtulungan po sa inyo. Okay po. Maraming salamat, ma'am. Thank you, Elaine. And drive safe. Ayan, sana huminto siya. Pwede na siya mag-drive ulit. Matraffic po ata. At mula sa Siargao, kasama naman po natin si Flora Liza Salubre. Hi, Flora Liza. Hello po, Miss Cheryl. Opo, kamusta po kayo? Okay lang po. Paano po kami makakatulong? Nanay Flora Liza? Kalang po, naiiyak ako eh. Ay, ano po ang maitutulong namin? Anak nyo po ba yung gusto po ninyong ihingi po ng tulong? Opo. Ano po ang sitwasyon ng inyong anak? Autism level 3 kasi yung anak ko. Autism level 3. So siya po ba ay may PWD card na po, nanay? Mayroon po. Opo. Ano po ang maitutulong po ni Attorney Alava? Ano po ang inyong concern, nanay? Kung mayroon po ba scholarship sa therapy? More of yung therapy. Oo. Therapy. Oo. Sa therapist. Kasi wala po talaga kami. Pero dyan po sa lugar nyo ay may malapit po bang pwedeng pasukan para po may makapasok po siya sa therapy, magkaroon siya ng therapy sessions? Or gusto nyo mayroon. ang gusto nyo rin po ba ay para makapasok siya sa isang special school? Nag-ano na po siya sa public, sa SPED. Naman siya yung scholarship sa ito kasi walang bayad din yung SPEDS. Opo, libre po yan. Ang po sana yung sa therapist kasi para maano yung behavior niya kasi lagi po siyang nagwawala eh. Di po ba dapat ang DSWD nakakatulong din sa... Actually, meron sila, ma'am. Meron silang programs like parang katulad ng mga AICS, mga ganun. So, pwede po namang mag-apply sila for AICS for the dun sa parang mag-apply for the therapy. Pero ang pinaka po talaga dyan, ma'am, ang pinaka dapat na nila, yung first layer of their support is the LGU. Kasi usually si LGU nagbibigay naman po ng mga rehab. So si LGU po dapat nagpo-provide po siya through the PDAW din po ng mga rehab
or therapy sessions for persons with disabilities. So yun po yung ano natin, actually yun talaga sinusulong ni NCDA po na as of the moment po na ma-create po talaga yung tinatawag nating mga community-based inclusive coordinating units. So it's more like a rehab facility po talaga for condition po nila ma'am na sa anak nila po. Nakahingi na po ba kayo ng assistance sa LGU po? Nakapagtanong na po kayo, nanay? Nakahingi na po ako nung November. Tapos pina-enroll ko po 3 buwan lang po kami nag-therapy kasi hindi talaga kaya ng budget eh. Si malayo-layo din. Tapos yung sa LGU naman namin, 150 lang a month. 150 pesos po. Ang aman, opo. Pero nakahingi na po ba tayo ng tulong sa DSWD? Nakahingi na po ako ng cash assistance, yung pagpapa-enroll ko po sa anak ko. Every 3 months po kasi pwede, di ba? Sabi po dito, every 1 year lang, isang bisis lang. Hindi po dapat ganoon. May naman po may requirements and may naman si DSWD. May parang payout na procedure. So baka ma'am, pinaka-the best siguro ma'am, you try to ask their regional office. I think ang regional office po ata ng DS ng Siargao is with Butuan City po ata. Malapit po ba kayo sa Butuan City? Malayo, sobrang layo. Yun lang po. Yung inaabol ko kasi yung may scholarship kasi si Vice President Sara Duterte sa city lang, wala dito sa Siargao. Yun inaano nga ng taga-scholarship, mapasok sana ako kaso hindi nag-ano dito sa Siargao, doon lang sa syudad. Siguro ma'am, ang pinaka-the best is bababa po kasi ako doon sa sa RCDA, yung Regional Committee on Disability Affairs ng Caraga Region, part si ma'am doon. Siguro i-raise ko yung issue with therapy and rehab sessions para po maka-create po ng programs yung mga LGUs po doon sa mga concern niyo po ma'am. Salamat sir, salamat attorney at salamat Ms. Cheryl. Thank you, Nanay Floraliza. Salamat po. Okay, break lamang po tayo ng kaunti sa ating pagbabalik. Pag-usapan po natin yung pagbabago sa mga discount. Ano po? Yes, ma'am. Thank you for calling, yung may mga anak po na may PWDs or mga PWDs. Napapaabot po natin kila Attorney Lava yung mga sanang pwede pang improvement o mga pwedeng dagdag na benepisyo or paano po mas mapapadali para sa isang PWD na maabot yung mapakinabangan yung benepisyo na dapat na nakukuha niya. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita. Oras natin mga kapatid ay 4:44 na po ng hapon at ito pa rin ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. We're still joined by Attorney Walter Jason Alava, ang Regional Programs Coordinator ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Dito muna po priority po namin na masagot lahat ng inyong mga tanong. Puntahan natin ang ating caller mula Albay naman, si Sir Roger Girida. Hi, Sir Roger! Ay, nawala. San? Nawala. Okay, habang hinihintay natin si Sir Roger, puntahan po natin yung discounts na natatanggap ngayon ng PWDs and I think even senior citizens. May pagbabago. Ano po, Sir Attorney? Yes, ma'am. Okay. Meron po tayong amendments with the IIR, yung mga implementing rules and regulations. One significant po is with the prime commodities. Like before po, ang per week nila is nasa mga 1,300 lang. Ngayon po, nasa mga 2,500 na. So may yun po yung mga and then I think the list from DTI, meron na po tayong parang additional list para mas simplified yung yung pag decipher kung whether or not yung particular prime commodity is part dun sa 5% discount. Lumaki na. Yes, Dati nakukuha namin discount dun sa kapatid ko, 65 pesos, ngayon 120 na. Yes, ma'am. Ayan, dumoble-doble na ng kaunti po. So, yun lang ba ang pagbabago or may additional benefits or may
tinatrabaho ba or may nakabinbin po ba na bill na pwede pang additional benefits for PWDs? Actually, marami pa pong mga benefits na gusto nating talaga ilatag. Kaso nga lang po, parang hindi pa po din siguro sabihin natin yung yung social pension, yung mga ganun na benefits. But other than that, we are still working it out. Kailangan po natin natin sa Congress, mapapa-approve. And then hopefully po masasabi na natin kung ano yung mga different amendments po. Pero Opo, kasama naman natin mula sa Taguig, si Janet Papa Arceo. Hi Janet. Hello ma'am, good afternoon po. Good afternoon. Sige po, ano pong may paglilingkod namin? Yes ma'am, tanong ko lang ma'am, dun sa PW under visual, ano po ba siya, paano siya makukonsider, kailangan po ba totally hindi siya nakakakita or okay lang po ba nang kahit malabo na yung paningin? Kasi ma'am, katulad dun sa anak ko, hindi siya makasakay ng jeep, lalo na kung hindi tatapat sa kanya yung jeep kasi baka magkamali po siya nang sakay ng jeep dahil nga po sa karatula. So ganun yung vision niya sa mata niya ma'am. Ganon kalabo. Yes, ma'am. Ganun kalabo. Kailangan po tatapat muna yung jeep para malang makita niya yung karatula kung saan ang biyahe. Pero ano po yung, I'm sure napatignan nyo na po, Janet, yung anak mo Yes, sa ma'am. isang ophthalmologist or optometrist. Ano ang diagnosis? Anong tawag? Ma'am, ang sabi naman, stigmatism. Yung may stigmatism. Kaya lang, ma'am, lalo na pagka wala siya suot ng salamin, doon siya nahihirapan talaga pagka nakakalimutan yung salamin niya. Hirap siya makakita sa malayo. Blurred na po talaga yung nakikita niya. May ba ma'am? Ang tinatanong nyo ba ma'am Janet is Kung pwede siyang pwede siyang makonsider. kumuha. Oo. Yes, ma'am. Under sa visual. Ang suggestion ko po dyan, ma'am, kasi we need a disability certificate. Kailangan po mag-issue ng disability certificate yung specialist natin, yung sa opthal at saka optometrist, yung sinasabi ni ma'am, na na mag-issue siya para pakita nyo sa mga PIDAW, para ma-issuean siya ng ID. Kasi may mga may mga tests po na gagawin sa kanya, and then pag nakita naman dun sa tests na may visual impairment nga siya or may visual disability siya, mabibigyan po siya ng ID. Okay. Sige po. So, yung requirements na lang po yung titignan namin dun sa site. Yes, ma'am. And then make sure po na mag-issue ng disability certificate po. Okay po. Attorney, salamat po. Thank you, Miss Janet. Thank you for calling. Balikan po natin si Sir Roger Girida mula sa Albay. Hi, Sir Roger! Hello. Good afternoon po, Ma'am Chair and Attorney. Opo, go ahead. Hello po. Opo, Sir Roger, sige po. I'm with multiple disability. I'm blind and half deaf. Okay po. And meron din po akong bakal sa braso. And ang question ko lang, Ma'am and Sir, kung automatic po ba member ng PhilHealth ang mga disabilities po? Hindi po automatic. Kasi kailangan po ma-register kayo doon sa sa PRPWD. Kasi pag-issue po kasi ng ID ninyo, kung meron na kayong persons with disability na ID, i-upload po nung PIDAW nila sa Philippine Registry for Persons with Disability. Yun po yung parang nila ngayon, yung parang proof nila na you're a persons with disability under the PhilHealth. Opo. Sir, may ID na po akong PWD. Last year kasi na-accident ako. So, naglalagyan akong bakal sa braso. And lang sa akin din, mas is a teacher. Kaya ako mas nakakapag ng mga benefits para sa mga PWD na katulad ko po. Actually po, ang pinaka-the best po na gawin nyo po is yung yung sa PIDAW po ninyo, kung sino po yung nag-issue ng ID ninyo, sabihin natin dun sa Albay, sabihin nyo po tanungin nyo po kung nandun na ba yung PRPWD ninyo na-upload na ba yung ID nyo sa PRPWD. And then after, pag na-upload na po yun, kunin nyo po yung details sa
details sa PDAO, and then you go to the regional office ng PhilHealth or sa local PhilHealth ninyo, and then magpa-register po, ipasabihin nyo po na nasa PRPWD na po ako, para po makasama kayo dun sa sa listahan nila. Sir, sa PWD kasi nahihiya siya. Sorry, putol-putol po, Sir Roger, paulit po. Ang asawa ko kasi, ma'am, is inborn na bingi yung isang tenga. Oo. Nahihiya siya. Kaya, ma-avail namin yung mga discount. Sayang naman. Magpa-test Sayang po siya. naman, Sir Roger. Oh. Diba? Ang daming benefits na pwede nyo pong makuha. Ay, actually, ma'am, malapit na rin po mawala yung pandemic ko sa kaliwa. Totally, mabibingin rin po ako. Yung complication sa mata ko, ma'am, kasama na rin po yung tenga, naumulong po yung kanan. Okay. Pag ganyan, sir, okay, automatic, basta maibigay sa PhilHealth na siya, hindi ba pwedeng yung BWID niya ay proof na para automatic, lahat ng Pilipino ay dapat membro ng PhilHealth. Dapat automatic nakakakuha po sila ng benefits. Ideally po, ganun po dapat. Roger, Ideally. Yeah. oo. Pero as of the moment po kasi meron, di naman natin magpagkaila na marami din po mga fake din talaga. So, ang reason po talaga na bakit ganyan is, number one, ma-thresh out yung yung mga fake, and then ma-validate po talaga na persons with disability talaga yung humahawak nun. Kaya po, medyo may layer pa rin po ng mga sets of requirements si PhilHealth on the registration. Pero rest assured naman po na inaayos ni PhilHealth yung process nila for the PhilHealth packages for persons with disabilities. Oo, sayang eh. Okay, dito po tayo. Bago po doon tayo sa mga sa ating netizens, kayo po ay may mga upcoming events, sir? Yes, ma'am. Mga major events po na magaganap po. We have the Speakers Bureau this coming May 27 to 29. Ano po yan? Nagtitrain po tayo ng mga different na mga PDAO na mga officers para po yung yung mga trainings na ino-offer ni NCDA makakascade na po nila doon sa locality nila. So technically parang si NCDA po pwede na po hindi pumunta doon, tapos yung na-train natin, sila na po magkakascade ng mga trainings natin para mas mabilis po yung dissemination. So ngayon po this coming 20 parang 20 lang po muna yung participants namin kasi yung sa first batch namin 35, ngayon 20, but yung 20 po is selected from the different areas of the Philippines po. So tinitingnan po natin kung how it will be effective. And then this coming June we'll be having our second inclusive governance national conference on inclusive governance sa Bohol po. This coming June 19 to 21. And then upcoming din po yung sa July, yung tinatawag po nating CONEX, yung Convention and Expo. Hopefully po buong Pilipinas din po ang dadalo, and then I was informed na parang sa SMX po ata yung venue. And then lastly po, I think this coming October we will be having the Global IT Challenge. Si Philippines po ang host, and it will be attended by 18 other countries po. So yun po yung mga natin, mga upcoming na mga major. Marami pong mga ibang events pa po, ma'am, mga activities, pero yan po yung pinaka-major po. Okay, dito po tayo sa social media natin, mga netizens po natin. Mula kay Armand Eustaquio, for local schools offering scholarships for students with disabilities, mayroon po bang nag-validate kung accessible po and physical facilities ng school for persons with disabilities? Short of saying BP 344 compliant po ba sila? Yes, when it comes to monitoring po, our champion there is the DPWH. Yes po, meron tayong mga data po na nagsasabi na ito yung mga buildings na compliant and ito yung mga buildings na hindi. But sad to say lang po talaga, hindi po lahat
Okay, hindi po lahat na naiikutan, but our goal is to really provide na mabigay natin yung geographical mapping kung ano talaga yung mga buildings na compliant and ano yung mga buildings na hindi. So technically part ng drive ng NCDA din to provide mga trainings for disability audits. Mga audits po natin with the different disability laws. Part na po yung BP 344 on accessibility po. Si Richard Sanchez, yung eardrum po na 100% daw nabutas, mako-consider daw po bang PWD? Yung eardrum butas. Pag kasi pag sinabi po nating hearing disability, may hearing na disability. So kung kahit naman po na may butas yung sa tas nakakarinig, there's a difference po. So kailangan po talaga may test po talaga. So ang the best po is have your ear assessed para po makita kung whether or not you have that disability po. Si Infinity Angel, walang kalidad ang SPED sa bansa. Sama-sama ang iba-ibang cases kaya hindi rin nakakatulong. Sa mga private naman, sobrang mahal. Pinapaabot po namin sa inyo. Si Janet Manuel, tanong lang niya kung pwede daw ba yung anak niyang may epilepsy. May epilepsy po siya, first year college. Pag titignan, parang hindi siya PWD pero nagme-maintenance po siya sa epilepsy. Magkaka-grant po siya makakakuha daw ba siya ng scholarship? Ang epilepsy po ba ay bahagi doon sa sa rare disease or sa diseases na considered as PWD? Parang sa pagkakaalam ko parang hindi po siya ata. Pero I will check po kung part siya. But as of the moment po talaga may general, may exclusive list si DOH and yun lang po talaga ang ini-issuehan ng Persons with Disability ID on rare disease po. Si TJ, bakit may mga nakakabili ng PWD cards or perfectly able persons who are able to have a PWD card? So, wala po bang check and balance on the issuance of PWD cards? Ito yung sinasabi niya na maraming na may meke. Actually po, the different LGUs naman po talaga naghahanap ng parang different measures nila. But because of the benefits po talaga, meron po talagang nagpepeke. But ang pinaka the best po natin na magawa is pag may nakita tayo, especially with the stakeholders po, yung may mga facilities. Pag nakita nyo po na very adamant na talaga siya, fake na siya, you confiscate it and call the authorities po para po mahuli yung mga ganyan po. Si Magenda Virginia, tinatanong niya kung pwede ba daw siyang makonsider as PWD, meron siyang Parkinson's. Di na makakarinig ang right ear ko, sabi ng doktor, basag ang eardrum ko. Kung qualified po ako, saan po ako mag-a-apply? Okay, it seems like marami pong mga kababayan tayo, kahit tayo nangangapa, Attorney Alavo, kung sino ba at hanggang anong level makakonsider yung pagiging PWD pagdating sa hearing or sa vision, saan ba sila pwedeng magtanong? DOH ba yan? Or pag ba kumuha ng PWD card ay makakonsider. Paano po ba yun? Yung bang magbibigay ng PWD card ay may kakayanan mag-assess or meron silang kailangan na kuhanan ng certificate? Yes po. Based po sa batas natin when it comes to the requirements, meron po tayong nirelease si NCDA po, yung NCDA Administrative Order Number 1 Series of 2021. Yun po talaga yung guidelines on the issuance and renewal of IDs. Doon po, may step-by-step po na mga requirements po yon. Now, when it comes to getting the IDs, ano po talaga siya, ma'am? Case-to-case basis. So, sa case-to-case basis niya, may particular na, yung sinasabi nyo nga, may mga leveling siya na makukonsider siya na ganon. But, ang nakalagay po doon sa administrative order natin, ma'am, is kailangan yung specific specialist for that disability. Again, saan na lang po nila pwedeng makita ito? Overtime na pala tayo. Let's go to ncda.gov.ph. Punta po kayo doon sa mga disability laws. Nandun po yung guidelines natin. NCDA Administrative Order Number 1 Series of 2021.
Ayan. Thank you for joining us, Attorney Thank you din po. Alava. Ayan, ang Regional Programs Coordinator po ng NCDA. Yes, Thank you so much. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama tayo ulit bukas alas 4 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.